Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Bakram, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So naganap na nga po ang bigating world title fight sa pagitan ng undefeated IBF Junior Middleweight Champion Bakram Murtasaliyev at ng challenger na si Josh Kelly. At dito nga po ay nagulat ang lahat dahil nasilat ni Kelly ang kampiyon via majority decision. Isang hurado ang nagbigay ng tablang score na 113 to 113, habang ang dalawang hurado naman ay binigay ang panalo kay Kelly sa score na 115 to 111 at 114 to 113. Malaki ang naitulong ng knockdown na ginawa ni Kelly sa 4th round upang tumaas ang kanyang kumpiyansa at masira ang game plan ni Bakram. Subalit tila na-expose po dito si Bakram dahil nahirapan talaga siya sa ginawang hit and run style ni Kelly kaya madalas siyang natatamaan ng mga counter. Bukod dyan ay marahil nakaapekto rin sa kanya ang hindi paglaban ng halos 2 taon dahil bago po nito ay ang pagtalo niya pa kay Team Zoo ang huling beses niyang laban. Ganun pa man ay dahil po sa panalong ito ni Kelly ay siya na ngayon ang bagong IBF Junior Middleweight Champion, habang si Bakram naman ay natikman ang kanyang kauna-unahang talo sa professional boxing career niya. Sa kabilang banda naman mga idol ay dahil tapos na nga po ang bakbakang Bakram Murtasaliyev versus Josh Kelly, kaya naman dediretso na agad tayo sa mga bigating laban mamaya. Sunod-sunod na po ang mga ito. Mauunang magtutuo sa undercard ang 2023 The Ring Magazine Prospect of the Year na si Shushu Bruce Carrington at ang matibay na former title challenger Carlos Castro. Paglalabanan ng dalawa ang bakanting WBC featherweight belt. Susubukan ng makalaya ni Carrington sa bansag sa kanya na prospect at maging isang ganap ng kampyon, kaya hindi na ito makapag-antay pa. Pero plano pong sirain ni Castro ang magaganda niyang plano. Habang sa co-main event naman ay magtutuo si Keyshawn Davis at Jamin Ortiz. Bagamat walang titulo ang laban na ito, ay napaka-importante pa rin po ng sagupaan na ito dahil ang mananalo sa kanila ay ang siyang sunod na makakalaban ng mananalo sa main event sa pagitan ni Teofimo Lopez at Shakur Stevenson. Susubukan ni Lopez na ipatikim kay Stevenson ang kauna-unahang talo nito upang matagumpay niyang madepensahan ang kanyang titulo, nang sa ganon ay makausad na siya sa kanyang plano na maging isang undisputed champion. Habang si Stevenson naman ay bukod sa pagkakataon na talunin si Lopez, ay target niya ding maging 4 division champion kapag nagawa niyang manalo sa mega showdown na ito mamaya. Samantala, opisyal na nga pong hinirang ng The Ring Magazine bilang Fighter of the Century ang undefeated former 5 division champion Floyd Mayweather Jr. Dahil sa award na ito ay labis ang naging saya ni Mayweather, kaya naman agad itong nagpasalamat at nagbigay pugay sa The Ring Magazine. Ayon kay Mayweather ay lubos daw siyang nagpapasalamat sa The Ring Magazine nang dahil sa binigyan pansin umano nito ang kanyang ilang dekadang paghihirap at pagsasakripisyo sa sport ng boxing sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Fighter of the Century Award. Bukod dyan ay nagpapasalamat din po ito sa kanyang ama at yumaong tiyuhin na si Roger Mayweather. Gawa ng ito umano ang mga humubog sa pagkatao niya at nagpasok sa kanya sa mundo ng boxing. Pinasalamatan rin ni Floyd ang 4 na major sanctioning bodies na WBC, WBO, IBF at WBA sa pagsuporta nito sa kanya. Halo-halo naman ang naging reaksyon ng mga fans sa paghirang kay Mayweather bilang Fighter of the Century. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.